Ang mensahe pong ito mula sa Deuteronomio sa chapter 12 ay nagbababala ang Diyos sa mga Israelita na huwag sundin o gayahin ang paraan ng pagsamba ng mga bansang pinalayas nila sa lupang pangako. Pinagbabawal din ng Diyos ang pagdaragdag o pagbabawas sa kanyang mga utos. At ang pangatlo ay iginigiit ng Diyos na sambahin siya ng tanging ayon sa kanyang itinalaga, malayo sa maduduming gawi ng mga ano't anumang mga Diyos-Diyosan. Nagbabala ang Diyos na huwag sundin o gayahin ang paraan ng pagsamba, o ito isang warning sa atin na mga mananampalataya o mga tao na ang mga tao noon ay sumamba sila sa bundok, sa burol, sa ilalim ng punong kahoy, nagawa ng altar ng mga Diyos-Diyosan, sa mga haligi at sa iba pang mga lugar. Ang lahat ng ito ay ayaw ng Diyos. Ito ay gawaing garumal-dumal sa Kanya. Isang paglabag sa kalooban Niya, sa utos Niya, na nagdudulot ng pagkasuklam sa mga gumagawa nito. Sa mga naunang talata, mababasa po natin ang salitang ginamit po. Salitang gibain, sunugin, durugin, alisin ang lahat ng ginawang mga Diyos-Diyosan o mga istruktura na nagsilbing pagpupugay ng mga tao sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin nun, walang ititira, walang bakas, walang maaalaala, sapagkat ang nais ng Diyos ay itumpak tayo sa Kanya. Mamuhay tayo ayon sa katuwiran at kabanalan Niya. Yung walang bahid ng dating nakagawian. Meron tayong mga dating nakagawian na naalala tayo ng Diyos na baka yun ay panatilihin natin o siya nating sundan at ulitin nating gawain. Kaya sabi niya doon sa mga naunang talata, gibain, sunugin, durugin, alisin ang lahat ng ebidensyang iyon na nagdala sa mga tao sa pagkahumaling sa kanilang masamang gawain. So, isang bagong tao ang gusto ng Panginoon, isang bagong puso, isang bagong gawain ang kanyang nais na ipahayag dito sa atin. At ako po ay makatanungan po sa inyo, sa atin po lahat, tayo po ba ay kamusta? Kagaya pa po ba tayo ng dati nating pagsamba sa Diyos? Humaharap pa po ba tayo sa mga larawan? Or nagpapatabi-nuno pa ba tayo bilang tanda na pagbibigay daan sa mga masamang spirito? Nagpapadasal pa ba tayo sa mga yumao? O nagtitinda ng mga kandila? O nagdadala ng bulaklak? O nagbebenta ng mga ito kapag araw ng mga patay? Pumupunta pa ba tayo sa mga hula o nagpapatawas? Karamihan po yung mga hilot or masahe, may mga ritual po silang ginagawa, at maging maselan po tayo o magkaroon tayo ng kaalaman na kahit hindi po natin naririnig sa bawat paghipo nila sa ating katawan, sa mga masasakit na parte ng ating katawan, ay mas mainam na sila po ay ating tanungin, alamin, magkaroon tayo ng kusang pag-alam, hindi lamang sa sinasabi ng ating kapwa. Nais talaga natin na dapat natin gawin na tayo maging mapagkilala sa mga ganitong gawain. Dahil hindi po natin alam kung tayo ay mahawakan nila, magkaroon sila ng connection sa atin, ay nagkaroon na rin tayo ng hindi natin nalalaman na tayo pala ay nagkasala sa Diyos. Kahit sa mga simpleng bagay. Napakadami pa po ng bagay o gawain natin dati na akala natin mabuting gawin, ngunit nalalabag pala natin ang Diyos. Yung tipong nakakabuti sa ating sarili, pero ito pala isang huwad na katotohanan na siyang nagdadala sa atin sa pagsamba sa kasuklam-suklam na Diyos. Mga kapatid, binago na ni Lord ang ating mga buhay mula nung nakipag-isa tayo sa Kanya. Huwag naman sa isang trials ay susukuan mo na si God, lalayo ka na, at ipagpapalit mo na siya. Kapag napapagod, pwede namang magpahinga. Ang pagsamba sa Diyos ay dahil siya ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin, at di ito mapapalitan ng kahit na sino o kahit na ano pa mang mga bagay. Kahit ang pera, di kayang palitan si God sa buhay natin. Ipinagbabawal din ng Diyos ang pagdadagdag o pagbabawas ng kanyang utos o salita. Kung ano ang sinabi ni God sa mga salita niya,
or nakasulat sa kanyang mga salita. Yun na po yun. No more, no less. Noong bago ako sa Panginoon, palaging reminder ng pastora sa akin na, Ate Marie, magbabasa ka ng Bible ha, para kahit di tayo palagi magkasama, di ka maliligaw o maililigaw. Dahil alam mo ang salita ng Diyos. Kapag wala sa Biblia o hindi nakasulat, malamang ibang turo yun. Bible ang basihan mo para di ka maligaw. Naalala ko yung sinabi ni Bella or tanong niya sa akin noong isang araw. Sa madami niyang tanong na kung tama ba o mali ang mga itinuturo sa school, lalo pagdating sa pamumuhay bilang isang mananampalataya o bilang isang lingkod ng Diyos. Sabi ko sa kanya, kaya napakahalaga na marunong magbasa ng Bible at makinig sa word ng Lord. Sabi ko sa kanya, Bella, the word will lead you. Kasi marami tayong pwedeng matutunan, maraming tayong mababasa. Even sa ating henerasyon ngayon, ang dami natin pwedeng basahin, matagpo ang mga salita. Pero pag tayo ay hasa sa Bible, alam natin ang dapat nating gawin, maisiguro na tama ba o mali ang sinasabi ng ating kapwa, marunong tayong basahin yung tama nating basahin na ito ay ang Biblia na kung saan ay magtutumpak talaga sa atin at hindi tayo maibubulid sa masama. Kaya napakahalaga na tayo idinidiin ng ating Diyos, na napakahalaga ang kanyang mga utos ng tama, ng walang dagdag at walang bawas, dahil napakapangyarihan po ng salita ng Panginoon. Kung ito po ay ating lalaruin, kung ito po ay ating babawasan o dadagdagan, hindi po ito makabubuti sa atin at tayo ay pwedeng magkasala sa ating Panginoon. Iginiit ng Diyos na sambahin siya ng tanging ayon sa kanyang itinalaga, malayo sa karumal-dumal na gawi ng mga ano't anumang mga Diyos-Diyosan. So sa panahon po natin ngayon, meron pong itinalaga ang Diyos na mga spiritual leaders po natin at meron din pong place of worship. Ito nga po ang ating lugar sambahan o ang ating Breath of Life city worship. At ito po ay nasa Tubigan, Lemery. So ito pong ibinigay o ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dito po niya tayo nais sumamba sa Kanya. Dito po niya nais tayo magkasama-sama, magkaroon ng fellowship, sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, salamuha tayo sa ating kapwa mananampalataya, mapalakas ang ating mga pananampalataya, ating mga espiritu. At dito rin po tayo napapaalalahanan ng tamang pagsamba sa araw ng linggo. Yung mga gawain natin katulad ng prayer meeting, ng ating mga pulong panalangin, mga mentoring with other senior pastors. Kasi sinabi ng Panginoon na huwag yung kung saan-saan lang natin siya sasambahin. Huwag kung anong mga bagay ang napagtutuunan natin ng pansin at napapahalagahan. Meron talagang itinilaga ang Diyos. At ito'y pinagkatiwala niya sa kanyang mga pinili. At sinabi rin doon sa mga naunang talata na doon siya sasambahin sa itinalagang lugar na pinili ng lipi. Kaya napakahalaga ng ating pagsunod talaga sa instructions ng Panginoon dahil isang napakahalagang utos na dapat nating ginagawa. Ang tunay na pagsunod sa tunay na Diyos ay dapat ibatay o iayon sa Kanyang salita, hindi sa nakaugalian, hindi sa kultura, tradisyon o estilo ng mundong pumapaligid sa atin. Hindi din ito ibabatay sa gaya-gayang pagsunod at pagsamba sa Diyos, kundi ang pagbutihin natin ang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos sa salita at sa gawa. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo, walang labis, walang kulang. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri.